reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang patungkulihan, nating kalakasan. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay umawi at magpuri sa Kanya. Tayo'y sumamba at magbigay galang, magpasalamat at umawit sa Kanya. Tayo ay lumapit kay Jesus. Kamangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y ibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri, para sa'yo, O Jesus. Kamangha ang iyong mga gawa, sa'yo'y ibigay ang dakilang parangal. Ihahayag ko ang iyong kabutihan. Para sa'yo ang papuri, para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Para sa'yo, O Jesus. Good morning mga kapatid. Glory to God. Good morning Hallelujah. sa ating Purihin ang Panginoon. banal na pangalan ng ating Panginoon. Salamat Panginoon ha. Binigyan mo na naman kami muli ng isang araw upang makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Kaya good morning Lord, good morning Jesus, at sa lahat po na ating mga kapatira na ngayon ay sumusubaybay lagi dito sa ating Good Morning Jesus. Ay muli ating pasasalamatan at pabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Yes, Lord. sa mga mensahe niyang ibibigay sa umagang ito. Bago tayo magsimula, nais ko munang basahin ang memory verse of the week. So 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the Amen. manifold grace of God. Okay, Tagalog Sa version. Tagalog mga kapatid, unang Pedro 4:10, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Opening prayer tayo. Magdasal muna tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga regalo mo sa aming buhay, espiritual, lalo na sapagkat ito'y nakapagbibigay kaluguran sa iyong pangalan. Nais po naming palawakin ang aming kaalaman sa iyong mga salita sa magitan ng mga mensaheng ibinibigay mo sa amin. Banal na Espiritu, tinatanggap po namin ang iyong kaloob sa amin upang mailagay namin ang aming katawang lupa na naka-align sa iyong mga salita. Yes, Lord. At sa umagang ito, mangungusap ka sa amin at bibigyan mo ka ng kapangyarihan ang mga salitang nagmumula sa Biblia. Kaya naman po kami ay nagpapasalamat at buong puso naming tatanggapin ang lahat ng mga pagpapalang ito at biyayang ito sa umagang ito. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Salamat, Panginoon. Isa na namang araw. Isang napakabanal na panahon, araw ang ibinigay mo upang kami po ay muling makarinig ng inyong mga pagtuturo. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, no, nandirito po tayo sa sanctification na kung saan particularly ay nandirito tayo sa Kingdom of God. At dito sa loob ng kaharian ng ating Panginoon, tinatalakay natin several weeks na ang tungkol sa blessings ng Panginoon, the sowing and reaping in the Kingdom of God, the seed time and the harvest in the Kingdom of God. At ngayon naman, ating tatalakayin yung hindrances.
Kasi maraming mga tao, tayong lahat, kapag tumatanggap tayo ng biyaya ng Diyos, ay tayong lahat masaya, excited tayong lahat. Ganun na lamang ang ating kaligayahan. Pero kung minsan, ay hindi natin namamalayan, merong mga hindrances, na siya pong nagiging sagaba, na siyang humaharang upang matanggap natin ang masaganang mga pagpapala ng Diyos. At ito yung ating tatalakayin ngayong umaga. Muli nandirito tayo sa Genesis 8 verse 22. Yes, basahin ko po itong Genesis 8:22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Amen. Sa Tagalog mga kapatid, hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Amen. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, Amen. ang araw at gabi hindi mapapatid. Praise God. Nakalulukod na pakinggan ito sapagkat anumang oras ng panahon, mayroon tayong pwedeng itanim at mayroon tayong aanihin. Amen. At hindi sa gabalang gabi sapagkat ito'y nakalulugod din sa ating kapaligiran. Okay. So, believe and reap harvest. Amen. Ito po yung isang usa at unang principle natin, mga kapatid. Kailangan po tayo ay magtanim, paniwalaan natin, at tayo ay mayroong aanihin. Mga kapatid, upang makamit ng mga mananampalataya, ang isang ani dapat nilang maunawaan ang prinsipyo ng paghahasik at pagtatanim. No? Amen. Pag-aani. Pag-aani rather, no? Naiintindihan ito ng magsasaka sapagkat ito ang kanilang hanap buhay. At ang prosesong ito ay ikinabubuhay nila, mga kapatid. Napakalinaw sa isang magsasaka na kung hindi siya maghasik, ay wala siyang aanihin. Kaya ipinapaalam sa atin ng Diyos ang Galatia 6:7. B, lalo na sa pangalawang sentence ng mga kapatid, ganito ang sinasabi, sapagkat anuman ang itinanim ng tao, ay iyon din at iyon lamang ang kanyang aanihin. Kaya dapat kang magtanim kung gusto mong umani. Dapat nating maunawaan kung patuloy tayong maghahasik, ay patuloy rin tayong aani. The more you sow, the more you harvest. Kung paano ang mga magsasaka sa pag-aani para masustentuhan sila, ang Biblia ay gumagamit ng mga larawan ng ani upang kumatawan sa paglalaan ng Diyos para sa ating mga pangangailangan. Kawa pisikal at spiritual. Itinatampok nito ang katapatan ng Diyos sa paglalaan sa kanyang mga tao at ang kanyang kasaganahan ng kanyang pagpapala para sa atin, mga kapatid. Kapag ang mga tao ng Diyos ay dumating sa ganap na kaalaman kung paano gumagana ang kaharian ng Diyos, ito ay walang pagkukulang o limitasyon na umiira sa ating buhay, mga kapatid. Ang Diyos ay nagtakda ng provision para sa iyo na pagpalain sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ibinigay na niya sa iyo ang lahat ng maaari mong kailanganin, mga kapatid. Dapat mong maunawaan kung paano matanggap ang pagpapalang kailangan at ninanais mo. Sa iyong buhay. Kaya kung maunawaan natin ang pagtatanim at pag-aani, ay maunawaan natin na walang kakulangan mula sa Diyos. Sapagkat kung pag nagtanim ka, hindi mo naman kailangan ang araw manggagaling sa Diyos. Ang tubig magagaling sa Diyos. Ang lahat ng bagay upang umusbong ito, magkabunga, mamulaklak ay manggagaling lahat sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mahalaga po na malaman natin, mga kapatid, ang pamamaraan ng kaharian ng Diyos tungkol sa mga pagpapalang na dapat nating tamuhin o tanggapin mula sa ating Panginoon. Kapag ating pong lubos na inalam ang pamamaraan ng Diyos, yan po ay malaki ang tulong para po sa ating pang-araw-araw na buhay. There will be no lack and limitation sa ating buhay kasi alam natin kung paano ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat sinet up na ng Diyos ang provision para po tayo ay makatanggap in all areas of our life. And God has made available everything
na kailangan natin upang tayo po ay makapamuhay sa mundong ito. And the law of the harvest says that in this life, sinasabi ng the law of the harvest, na kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. And maybe until later on, we will continue to sow. Aani tayo. Kaya good choices, tulad ng mga seeds, kinakailangan maging maingat po tayo sa ating mga itinatanim. At ito ang tinatawag nating mga seeds. So ultimately, kapag tayo po ay nagtanim ng mabuting binhi o mabuting mga seeds, ang ating aanihin ay mabuti rin. Ngunit, if we make bad choices of the seeds na ating itinatanim, ay meron din itong consequence and ultimately, it will bring forth a bad fruit. Kaya yung ating harvest, yung ating ani, ay yan po ay manggagaling sa kung anong klaseng seed ang ating itinanim. At kung ang nais natin ay maranasan natin ng overflow, ng pagpapala ng Diyos, then we have to sow bountifully. Examples, kung ang nais mo ay magkaroon ka ng mabuting mga relationships sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa mga tao sa iyong kapaligid, ay kailangan magpakita rin tayo ng care and concern at pag-ibig sa ating mga kapwa. At kung naniniwala tayo na tayo ay pinagaling ng ating Panginoon, then we have to think positively na tayo ay pinagaling ng ating Panginoon. And we have to speak healing sa pang-araw-araw nating mga pananalita. Kaya we have to remember yung ating pagkilos, yung ating kaisipan, every day, we are sowing. We simply do not realize it. Kasi every thought that you think is also a seed. Every word that you speak is also a seed. Now, every action that you take is also a seed. So that's why it is important that we are sowing daily the kind of seed that will produce the harvest na gusto nating anihin. Now, just as sure as the winter will follow summer and there will be hot and cold days, then harvest will follow kung tayo ay merong itinatanim. At once itong klaseng ng principle na ito ay sumasa atin and we begin to live our lives daily, na ito ang ating sinusundan na panuntunan sa buhay, then we will see the manifestation ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag siya ay nangusap, ang kanyang mga principles, ay hindi po ito babalik sa kanya nang hindi nagaganap nito ang dahilan kung bakit ito ay nabanggit. So we have to take the action necessary para maranasan natin ang overflowing blessing ng ating Panginoon. At ang isa dito ang mahalaga ay yung ating pananampalataya at yung ating kaalaman, yung ating understanding kung paano natin i-apply ang mga principles na ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam ba natin that we are now in the season of harvesting? Amen, Right? amen. Diba? Kapatid, alam naman natin lahat yan. Nang dinala tayo ng Diyos dito sa ganitong gawain, tayo po ay sumasagana na, nararanasan natin ang hindi malirip at hindi masukat na pagpapala ng ating Panginoon. So we are now in the season of harvesting. Kaya lang, mayroong mga ibang tao, they miss what God wants to do in their lives. Hindi po nila lubos na nauunawaan ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Kaya yung harvest ng blessing, parang napakahirap nilang matap o hindi nila maabot. Tayo pong lahat ay binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Ngunit nais pa niya na maranasan pa natin higit pa ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Ngunit kapag nagsasalita ka naman ng negative, you cancel your harvest. Kasi minsan kadalasan dialogue, wala akong pera wala nga Diba? Ano pa, mahirap lang mahirap naman yung pinagagawa mo, di ko kaya yan Wala Alam nyo, negative ho yun. You will also reap what you are saying. Pero kung tayo ay mangungusap ng may pananampalataya, darating po kung ano ang ating mga sinabi. Kung ang salita natin pananampalataya sa mga biyayang bigay ng ating Panginoon, God is going to send all of these blessings right away para po sa ating lahat. Okay.
Kaya nga, if you sow and then speak luck on your... Yun nga, yung sinasabi Oo nga, lagi. no? Wala eh. Oo. Kung ikaw ay maghahasik, pagkatapos magsasalita ka ng kakulangan, Oo. remember na nakakansila ang pag-aani, mga kapatid. At kung ikaw naman ay maghahasik, magtatanim, at pagkatapos ay may takot ka, at nagdududa, Wala ka rin harvest. Wala ka ring harvest. Para bang hinuhukay mo yung binhi. At kusang wala kang aanahin at mamamatay yung ani. No? Dapat natin tandaan na araw-araw sa ating pamumuhay, ang paghahasik ay isang parte ng ating buhay. Yes. Na katulad ng mga farmer, patuloy silang naghahasik at patuloy silang umaani. Kaya hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng espiritu ng paghahasik o pagtatanim. Yan ang prinsipyo niya. Bumuo sa ating isip, ating puso, ang nag-aalab na pagnanais na magbigay at pagkatapos ay sundin at tignan natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating itinanim. Mga kapatid, ang paghihintay ay napakahalaga. At ito'y isang bagay na dapat nating maunawaan. So, obey God, kung anong mangyayari and respond. Kung anong binigay na harvest, muli mong itanim at muli itong magbubunga. At muli kang aani, patuloy na aani. Oo. So, there is still time to experience the overflow of harvest. Yes. May mga oras na mga time na wow, terrible ang pag-aaning ito na binigay ng Diyos, no? Totoo. Kaya you get excited sa mga nangyari at patuloy mong may experience na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa iyo. Kaya begin to speak the end result before you see it. Okay. Lord, narito po, magtatanim ako sa iyo, lalo na sa pagbibigay, no? Magtatanim po ako sa iyong kaharian at ito po ay isang relasyon na tinuturing ko na ikaw lamang ang source ng lahat ng mga bagay na tatanggapin ko. Kaya start praising and thanking God for what He is going to do in your life, no, mga kapatid. Amen. Kaya unang-una nga, wake up and praise God and thank Him with your lips. Amen. Thank Him for the seed that is about to produce sa iyo iyong itinanim at magkakaroon ng harvest. Amen. At tandaan po natin, once na maitanim mo na, patuloy ka magpasalamat at patuloy mong tanggapin ang mga pagpapalang mararanasan mo habang kayo naghihintay. Amen. This is a season for a breakthrough, mga kapatid. Kaya Amen. nga, sa bawat buhay natin, don't miss the opportunity na gusto ng Diyos sa iyong buhay sa taong ito o sa araw na ito, mga Amen. kapatid. So unang-una mga kapatid, magtanim, manampalataya, at tayo ay aani. Pangalawa, the power of the seed. Alam niyo po ba, yung mga itinatanim natin mga binhi, may kapangyarihan po yan. Purihin na ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay gumawa na ng provisions para lahat ng ating mga pangangailangan ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Now, the key to receiving comes through wisdom and knowledge. Kaya mahalaga po yung pag-aaral at kaalaman natin tungkol sa prinsipyo ng Diyos. At sinasabi sa atin ng Biblia, sabi niyang salita ng Panginoon, my people perish because they are lacking in knowledge and understanding. So mahalaga yung ating pag-aaral. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon na ito po ay ating mapag-aralan. So ano man ang nangyayari po dito sa mundong ito, mga kapatid, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ano nga ba yung mga seeds? Now, everything that exists in the earth ay nagsisimula po yan sa seed. Positive words, negative words, maski positive actions and negative actions, ay meron po yang mga kahihinatnan, may consequence yan. That's why we should be reminded na kailangan nandoon lamang tayo, piliin lang natin ang mga mabubuting binhi. At ang isa, alam nyo na dapat nating malaman, at since pinag-aaralan natin yung blessings, particularly yung finances, alam nyo, money is a seed. When it is placed in a good soil, it will produce a good harvest. Sa paanong paraan? Magbigay tayo sa mga organizations tulad ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon na kung saan
ang mga tinuturo natin sa mga tao ay nakapagbibigay ng bagong buhay sa kanila. See, nagmi-minister tayo sa mga tao. Maraming mga may sakit, mayroong mga malaki ang mga suliranin, iba't iba ang kalalagayan ng maraming tao at sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, sila ay ating natutulungan. Nandiyan yung mga unfortunate, yung mga nagkakaroon ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, yung mga feeding programs natin. Marami pong mga mabubuting situations o organizations o kung saan man ituro sa atin ng Diyos, kung saan natin ilalagay ang ating mga salapi, pag-pray natin kay Lord kung saan natin ibibigay. See, yung seed of money na ibinigay natin sa mga ganitong mga channels will bring forth a harvest sapagkat ito po ay nakatutulong para sa ating kapwa. At kapag tayo po ay nagbigay, give with a cheerful heart. Kasi God loves someone who gives with a cheerful heart. And never complain when you give. Why? You're going to destroy the seed. That's why money is a seed. Kailangan po itanim natin yan sa mabuting lupa. At pati yung ating mga words, seeds din yan. Oo nga, mga kapatid, ang ating mga salita ay mga binhirin, mga kapatid. Kahit na hindi natin agad nakikita ang mga epekto ng isang binhi, tandaan po natin, dapat malaman ng mga ito ay gumagana para sa iyo. Amen. Ang panalangin, ayan. No? Yan, words spoken yan. Words spoken yan. Ang mga salitang binibigkas ng may pananampalataya ay may tiyak na kahilingan, ay laging magbumunga ng ninanais natin, mga kapatid. No? Ninanais natin na ani mula sa Diyos. Tutugod ang Diyos sa iyong kahilingan, batay sa kaalaman at pag-unawa sa kapangyarihang ibibigay kapag nagsasalita ka ng isang salita na may pananampalataya. Mababasa natin yan sa Efeso 3:20. No? Amen. Meron ding sinasabi, nothing is hid. Oh, nothing. Nothing. Wala. Wala. Oh. If you do nothing, wala kang You harvest nothing. You say nothing. You give nothing, then you do not expect to receive a harvest. Yes. Mga Kasi kapatid, what you sow, you reap. Oo. Oo. Kaya you have not because Because you ask not. Wala ka kasi hindi ka humiling. hindi ka umiling. Oo. Oo. If you are afraid to give and you hold on to the small amount you have, The harvest that you desire will never come. will never come. So, yun pala. Yun yung mga negative naman. On the negative side, na kapag wala kang ginawa, wala kang aanihin, ganun nga yun. Di ba? May isa pa, mga kapatid, we are Abraham's seed. Okay. Tayo ay binhi ni Abraham at ang pabor ng Diyos ay bahagi ng ating mana. Inheritance. Oo. Kailangan lang nating sundin ang plano ng Diyos para sa pagkakawala ng ani na inilaan niya para sa kanyang mga anak. The plan for receiving a harvest is sowing. When you sow, you must expect to receive. To receive. Kaya the following scriptures may help to open the eyes of your understanding. Oh, kayo na po mga kapatid, buksan po ninyo. 3 John 2. 3 John 2, Joshua 1:8, verse 8, Proverbs 10:22, Psalms 35:27. Psalms 118 verse 25. Basahin natin yung Proverbs 10:22. Oo. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang masamang kabalisahan. Amen. See. Kaya nga, if you are one of the multitudes of God's children who are giving And not expecting a return from what you saw, you are living contrary to the word, no? So, ang ibig sabihin nito mga kapatid, halimbawa nagbigay ka, well, you have to expect na meron ka ring matatanggap. Pero pag sinabi mong, ay, nagbigay ka, okay lang. Kung wala, wag. Sapagkat the principle of sowing and reaping, yun po ang umiiral sa ating buhay. Kaya change your thinking and your living will change. Yeah, kailangan magbago. Kasi ang Diyos po ay mabait. Alam niya kung ano ang makabubuti para po sa ating lahat. So kung tayo po ay nagtatanim sa pananampalataya, then expect natin ang Diyos ay magbibigay din sa ating lahat. So una, believe
and harvest. Ikalawa, the power of the seed. So may kapangyarihan yung seeds. Yung ikatlo, yung seed na itinanim natin ay magpo-produce ng harvest. The seed will produce a harvest. Kasi nga, mahalaga mga kapatid, tandaan natin, halimbawa, yung ating pananalapi na ating itinanim sa mga ministries, di ba? Ito po ay talagang magkakaroon po ng consequence. Tayo po ay tatanggap mula sa ating Panginoon. Kaya itong seed time and harvest ay napakatagal na pong principle ito ng ating Panginoon. Kaya kailangan lamang malaman natin kung paano umiiral ang principle na ito ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Heavenly Father in heaven, mahal niya po ang kanyang mga anak. At ayaw niya na yung by chance lamang ang ating buhay bagkos meron tayong sinusundan ng kanyang mga principles para sa ating pang-araw-araw nating buhay. Hindi po tayo guessing game sa ating pang-araw-araw na buhay. Meron po mga salita ang Diyos, meron siya mga pangako para po sa ikabubuti at ikaaayos ng ating buhay sa pang-araw-araw nating buhay. And God is no respecter of person. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos, nandoon yung matapat nating pakikipagrelasyon sa Kanya, makaaasa tayo na tayo po ay ipoprovide ng Diyos sa ating mga kailangan at yung mga kahilingan natin ay atin ding matatanggap. Yung seed time is a powerful part of our lives. Kaya mahalaga na tayo ay laging nagtatanim. Sabi sa atin ng Biblia, gumawa ka lang palagi ng mabuti. Kasi ang gusto ng Diyos, paging maayos ang buhay natin, every thought that we think, every word that we speak, whether positive or negative, will eventually produce a harvest in our lives. At ito po ay magaganap sa atin. And all the while, the seed of thought and words, kapag yan po ay negative, it will also produce a destructive harvest. So, ganoon din po sa ating pananalapi na ginagamit natin sa mabuting pamamaraan. Kapag hindi mo alam pa paano gamitin yan, ano ang ating i-harvest? So gamitin natin yung ating mga pananalapi na bigay sa atin ng Panginoon sa pagbabayad natin ng tithes, yung ating love offering, at kung meron tayong mga ipinangako sa ating Panginoon na ating ibibigay, yung mga pledges, yung mga covenant dues natin, di ba? Tuparin natin ang lahat ng ito sapagkat ang lahat ng ito mga kapatid ay pagtatanim. Kaya every Sunday, pag tumutungo tayo sa mga prayer meetings, kung saan may pagtitipon na ang salita ng Diyos ay inihahayag, di ba nagbibigay tayo ng love offering. Naku, napakaganda po niyan mga kapatid. So, hindi lang natin namamalayan. Yan po ay seed at magkakaroon tayo ng isang mabuting ani pagdating ng panahon. So, if you believe that from your seed sown in good soil by faith will produce a harvest, then you will really receive a good harvest. You see? Kasi palagi hong merong seed time at harvest sa buhay natin. At importante it takes faith. Kailangan po may pananampalataya tayo habang tayo po ay nagtatanim. Inaayos natin ang ating buhay. Kaya lang, kung tayo po ay laging nag-iisip ng lack at saka poverty, kawalan at kakulangan, at kailangan pong mag-aral, kailangan pong malaman natin, alamin natin, paano ba ang paraan para matap natin ang mga pagpapala ng Diyos. At yan po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tingnan mo yung Malakay. Malakay. Yung Malakay 3, 8-12. 3 John 2. 3 John 2, Luke 6:38, Deuteronomy 1:11. Have been given to the children of God as promises that are waiting to be fulfilled, mga Wow. kapatid. So, Kaya, basahin niyo mga kapatid. Did you take down the Bible verses? Sige, pagkatapos tandaan po basahin natin, niyo. God wants you to prosper, mga kapatid. Amen. Do not let anyone tell you something different. Oo nga. Mas makatotohanan at makapangyarihan ng salita ng Diyos. If it is not happening in your life, you must first check. Your Tandaan po beliefs. natin yung belief system mo. Oo. Baka may doubt. May doubt ka, no, mga kapatid? What do you really know and believe
about sowing and reaping. Where there is lack of knowledge, that will be a lack of fulfillment of the promises of God. Tandaan po natin mga kapatid. Okay. During this harvest of season, kailangan po mga kapatid, alam natin ang principle ng ating Panginoon. Tandaan natin, positive seeds will produce a good harvest, pero negative seeds will not produce a harvest. At yung mga seeds, kapag sinow natin yan, grudgingly, may complaining, or out of frustration, it will never produce a harvest kasi negative din yun eh. Diba? But if you are a cheerful giver, diba? See, yan po ay magbibigay sa atin ng mahusay na ani. So, it's harvest time. My dear people of God, ang nais ng Panginoon, i-pour out niya yung pagpapala niya sa ating lahat. Naku, marapakarami ho niyan sa langit, mga kapatid. But in order to receive, we must have faith, we must understand and obey. Obey God. Obey the sowing and reaping principle of God. So do not let this season of harvesting pass by. See, andito po tayo sa panahon kung saan tayo po ay nag-harvest. Hindi natin namamalayan, napaka-biyaya ng Diyos sa atin. Di ba? Sobra-sobra ang binibigay ng ating Panginoon. Remember, gamitin po natin ang lahat ng ito para po sa ikabubuti nating buhay, sa ikauunlad ng kaharian ng ating Panginoon, at para sa ikabubuti ng ating kapwa. So remember, see, unang-una, you sow, you believe, and then have faith. And then, because you will harvest. Pangalawa, the power of the seed. Yung mga seeds na tinatanim natin, may kapangyarihan yan. Ikatlo, yung seed na itinanim natin will produce the harvest. Ikaapat, now, we have to tap to our harvest. Ito na ngayon, papaano mo matatanggap itong mga biyayang ito mula sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos talaga, buhusan tayo ng mga pagpapala, but we have to be ready. We have to position ourselves to receive from God. See, tayo po yung mga anak ng Diyos. We have to believe and understand na mahal tayo ng Panginoon at nais niyang i-fulfill ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin buhay. Yun ang nais niya. Kaya yung word na harvest reminds us of farming eh. Kapag matapos na maitanim ng farmer yung kanyang mga seed, you see, yung kanyang particular crop, he expects to reap a harvest and receive an abundance. Kapag itinanim nga niya, sobra-sobra pa doon sa kanyang itinanim. Kaya ganun din sa buhay nating lahat, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, katotohanan niya, panampalatayanan natin yan. At yan po ay magmamanifest sa buhay natin. Yung ating mga thoughts, yung words, yung ating mga tithe giving, yung offerings natin, yung ating ginagawang acts of kindness, these are all seeds sown into our lives. Kaya ito yung mga kaloob ng Diyos, kaya ito po ay ingatan natin at maging mahusay tayo sa paghawak ng o paggamit ng mga biyayang ito ng ating Panginoon. Kaya nga ang bawat binhi na ating itinanim ay magpo-produce din after their kung ano ang iyong tinanim, yun din ang ani noon. Binanggit natin yan. Kaya if you want to sow love, magbubunga yan ng pagmamahal. Kung wala kang pagmamahal, hindi magbubunga yan. Kabaligtaran ng darating sa iyo, yun ang one anihin cannot mo. live with an attitude of anger, of course, no? And hate and expect to receive back love, no? Kung may galit ka, may tampo ka, siyempre, hindi ka makakatanggap ng pagmamahal din. Compassion and understanding, kasama yan, no? It just cannot happen, mga kapatid. Examples yan, yung mga binabot. Kaya the Bible let us know that we reap what we sow, mga kapatid. Kung ano itinanim mo siya mong aanihin. Kaya mahalagang bantayan natin ang ating mga sinasabi at maglaan ng oras araw-araw at bantayan ang ating bibig. Yan, napaka-importante yan. Mag-ingat tayo, no? Mga binhi Kasi yung mga yan. sinasabi natin, seeds din. Oo. At mga salitang lumalabas sa ating bibig ay binanggit nga natin ay naihahasik natin bilang isang binhi at ay magbubunga ng mabuti o masama, mga kapatid. Kaya sa paglipas ng araw, ng mga taon, makikita natin, naku, napakasama naman ng sinabi niyang taong yan. Di ba nasasabi nung pinagsabihan mo, no?
Kaya tandaan po natin, napaka-importante na alam natin ang salita ng Diyos. Yeah, we have to watch our attitude also, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, pagdating ng panahon, your words which you have spoken will be used for or against you. Kaya napaka-importante pala no, sa paggising mo, napakaganda na bigkasin na kagad ang salita ng Diyos para Thank you, Lord. oo, Nagising ako. na Glory to God. wala nang hadlang pa at mamumuo na sa iyong isip at puso na ang sasabihin mo ay pawang mabubuting salita lamang na manggagaling sa ating Diyos. Kaya nga, itong ang binhi ng pananalapi ay nahinesek mo sa misteryo, sa gawain Sa ng ministries. Diyos. Oo, sa pagpapasulong ng Ebanghelyo ay mag-aani ng isang ani na maaari mong maunawaan sapagkat kung anong tinanim mo at maihayag ang salita, makikita mo yung mga nag-testimony, no, yung mga nabiyaan ng salita ng Diyos, ganun din ang sasabihin niya. No? Nagbubunga ng from negative words to positive words na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya kung maghahasik ka ng negatibong ugali, tandaan po natin na ito'y magbubunga ng isang negatibo rin. Na harvest. Na harvest. No? Kaya ang Diyos ay nagsalita. God has spoken in His Word that as long as the earth remains, there would be seed time and harvest. Yes. You can be confident that if you sow, you will reap. If you give, you will receive. If you plant, you will harvest. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, remember we must walk, we must live in accordance to the plan of God. We have to position ourselves para po makapag-partake tayo ng harvest na nais ng Panginoon na mag-manifest sa ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay naririyan. Pinag-aaralan natin yan araw-araw. At ang salita ng Diyos ay mahalaga sa ating buhay. At sabi nga ng Galatians 6:7, do not be deceived and deluded and misled. God will not allow Himself to be scorned or sneered. Sabi niya. Kaya kung ano ang ating itinanim, ayun ang ating aanihin. Kaya mahalaga yung principle na yan, mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo sa buhay natin araw-araw, ha? So, kapag ang salita ng Diyos ay hindi nakikitang natutupad sa buhay ng isang mananampalataya, hindi ito ibig sabihin nagbago ng mind ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagbabago ng kanyang kaisipan. Kadalasan, ang dahilan tayo rin ng mga mananampalataya. Nahihinder natin yung abundant blessing na nais ng Panginoon na mag-flow or overflow sa ating buhay. Kaya ang nais ng Diyos, maging maliwanag sa atin na ang kanyang plano para sa ating lahat ay para sa ating ikabubuti. You see? At expectin natin na meron tayong tatanggapin na harvest mula sa ating Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos God the Father nga Children tayo sino ba namang magulang ang hindi nais na magbigay sa kanyang mga anak? Kaya ang Diyos nais niyang gumawa. Gusto niyang kumilos sa buhay natin. He wants to open all the windows of heaven and pour out on us every kind of blessings, even beyond na hindi natin naiisip na ibibigay ng ating Panginoon. Kaya now is the time. It's harvest time. Now is the time. Seek God. And we will harvest like never before. Talk to God, pray to God, ask Him to show you, ano ba mga pagkukulang ko, Lord? Saan ako nagkamali? Bakit parang walang dumadating, Lord? Parang may kulang. Parang ang ganit ng pagpapala ng Diyos. Kapatid, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Andun yung kanyang pusong mapagmahal at nais magbigay. Panalangin tayo, saan ako nagkulang, Lord? I-correct mo naman ako, Lord, para matap ko yung mga blessings mo. This is very important, mga kapatid, kasi gusto talaga ng Diyos bigyan tayo ng isang mahusay, masaganang buhay. That's why we have to check our attitudes daily. Tingnan natin, ano ba ating mga pagkilos araw-araw. And never speak lack, ha? Never speak lack or poverty.
kailangan palagi pong masagana, mabait ang Diyos, pinagpala ako ng Diyos, thank you Lord. Hindi pa dumarating, thank you Lord, nakaagad tayo. Kapag tayo nanalangin, ending natin, kapag tinaas natin yung ating mga kahilingan sa Diyos, andun agad, thank you Lord, andun na yung belief natin na matatanggap natin. Diba sabi nga, when you pray, believe that you have received it, and it shall be given unto you. Kaya pala mabisa o importante na suriin natin ang ating kalooban araw-araw mga kapatid, upang matiyak natin na kung ito ba ay positibo na magkakaroon ng kasaganahan sa mga inaasahan natin. Alam naman natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kung positibo ang ating binanggit, ito'y positibo rin mangyari sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan natin pahalagahan bawat araw at hayaan natin na ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos ay huwag mahadlangan ng isang negatibong bagay. Tandaan po natin, actively pursue na ang buhay natin ay naka-align sa Diyos. Ang buhay natin na created by God ay naka-align para pagpalain tayo. At ito'y matutupad sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Kailangan nating lumakad patungo sa isang buhay na naka-align sa Kanya. Ang isang bagay na naka-align sa Kanya ay tandaan natin at hindi hiwalay sa Kanyang yung vine, no? Sa Kanyang sanga ay hindi magkukulang mga kapatid. Lalo Amen. na sa kaalaman sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Amen. When we tap the harvest, you have to understand the harvest para makarating sa atin ang harvest. So when you plant a seed, how does it flourish? Meron pong mga pamamaraan. You see, the basics are the same. Every plant needs water, food, quality soil, and sunshine. Di ba kailangan po? At ang isa pa dito ay kailangan po ng weeding and pruning. Kaya beneath the surface of the soil kasi ay meron pong mga proseso dyan na nagaganap na kapag itinanim natin yung ating mga binhi, tulad ng isang farmer, di ba? Hindi natin namamalay, meron pong nagaganap yan. So ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay makiisa sa kaalaman, sa pamamaraan, pagsunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Para po maging masibol, maging mahusay ang pag-ani natin doon sa mga seeds na ating mga itinanim. Kasi mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. At huwag tayong mag-alala, huwag tayong mag-doubt. Mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya ang nais niya, buksan niya ang lahat ng bintana ng langit para i-bless po niya ang kanyang mga anak. When we obey God, kapag tayo po ay sumunod at yung ating pagkilos ay na-align sa mga panuntunan ng ating Panginoon, God promises to bless us. O see, kailangan po, mahalaga po, tandaan natin, huwag po tayong mag-doubt, mahal tayong lahat ng ating Panginoon. You see, we are blessed also to be a blessing. Kaya gusto ng Diyos i-bless tayo para ma-bless din natin yung iba. Ganun ang nais ng Panginoon. We share our blessing. Parang conduit tayo, no? Oo. Oo. Kapag nakatanggap ka, yung pagpapalang ito'y may papasa mo sa Oh yeah, kapwa. you share your... So, yan kasi ang pamamaraan ng ating Panginoon eh. Just as we receive, just as we harvest, see, tayo rin po ay daanan, no? Pamamaraan din tayo na upang makapagbigay din tayo sa ibang tao. So ngayon, as you understand the harvest, now there is what we call the harvest time. So ito na ngayon, yung harvest time, di ba? Yung ating God na ating Panginoon ay kahangahangang Diyos. Ang kanyang salita ay dapat po natin paniwalaan. Huwag tayong mangungusap ng mga kakulangan, bagkos paniwalaan natin, isa puso natin ang mga pangako ng ating Diyos. Tayong mga anak ng Diyos, meron tayong mga rights and privileges na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang kung minsan tayo nga, di ba, yung lack tsaka limitation, yan ang umiiral sa ating kaisipan. Kaya lang, wag ho natin paiiralin yan, mga kapatid, ha? Wag natin palalabasin yan sa ating puso at sa ating mga
bibig. That's why we have to change. Pero meron mga talagang mga tao kapag kinausap mo, alam mo, negative ang lumalabas sa kanila. Kaya kung minsan, parang hirap sila na makatanggap mula sa ating Panginoon. Kaya dapat magkaroon tayo ng pangunawa sa mga pamamaraan ng ating Panginoon. Paano natin matatanggap ito? Right? So, paniwala tayo mga kapatid. That's why we have to understand the law of sowing and reaping sa buhay natin. Sumunod po tayo, paniwalaan natin ang mga pangako sa atin ng ating Diyos. Kaya lang, meron talagang mga tao, alam nyo, hindi po nila natatanggap ang mga ipinangakong biyaya ng Diyos. Meron talaga po mga kapatid. Kasi bakit? Ano ang reason? Ano ang dahilan? Well, number one, yung lack of knowledge and understanding. That's why binigyan nga tayo ng Diyos ng tenga, binigyan tayo ng mata, yung ating mga senses. So we have to be very discerning sa mga pamamaraan ng Diyos. We have to be receptive to the Word of God. Well, stop living by your feelings. Stop living kung ano yung nakikita mo sa natural. We have to live by the Word of God because God has made promises, especially yung promise of seed time and harvest. So if we do good, plant good seed, then we will have a good harvest. You see? So ang tanong ngayon, are you sowing in a good soil? Yan, ngayon ang tanong natin. Yung ating mga itinatanim ba natin niya sa mabuting lupain? See? So yung seed natin ng faith, kapag ito po ay patuloy natin at pinalalalim natin at pinagyayaman natin ang ating pananampalataya, then alam niyo ba kung ano pa? We will receive, di ba? And expect a double portion ng ating harvest. You see, kaya kapag tayo po ay mayaman sa pangunawa, kaalaman, ay talaga naman po magpuproduce ito. Kasi ito po ang kailangan kasi sa buhay natin eh. Kailangan maunawaan natin talaga na mahalaga ang sowing and reaping at seed time and harvest sa buhay nating lahat. Kasi this is a universal principle. Whether you are an unbeliever or a believer, kasi basta kung anong iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. That's why we have to pray very well, my dear people of God, na maraming mga tao ang ating ma-evangelize na sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagpunta natin sa iba't ibang mga lugar, pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, bayad dito sa ating GMJ at yung mga online na Bible study natin, makarating ang salita ng Diyos sa maraming tao. Para maraming tao din ang makaranas ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya buksan natin yung ating isipan, open your hearts, open your mind, open our ears to God, at allow the Holy Spirit to minister to us para po mapakinggan natin ang mga instructions ng Diyos para po sa ating buhay. Kasi may pattern talaga siya eh. Remember that everything in the kingdom of God, mahalaga po ito, kailangan po maalam tayo. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng mga panahon katulad nito na kung saan tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Buksan natin puso natin, ang isipan natin, Lord, what do you want me to do? Sabihin mo, at saan mo ako gusto magtanim? Saan mo ako pupunta? Paano ko gagamitin yung mga pagpapalang ito na ibinibigay nyo? Kapatid, this is our season of harvest. You see, harvest time na po tayo mga kapatid, and don't let this season pass without receiving the blessings of God in your life. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Okay. Next ay tingnan natin, ano na ngayon naman yung mga hindrances ngayon sa pagtanggap natin ng mga biyaya ng Diyos. Just as we explained, the seed time and harvest, the sowing and reaping, ngayon talakay natin, meron talagang mga hindrances. Ito po ay iwasan natin, alamin natin, at amin pong i-explain sa inyo. Ingatan natin ang ating buhay na huwag ito maganap sa buhay natin. At kung tayo man ay nakaka-experience ng ganito, baguhin po natin yung ating mindset. Sige, hindrances sa harvest natin, unang-una. Basahin ulit natin itong Genesis 8:22, no? While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Sa Amplified Bible po yan, no? Ano ba ang mga kaaway ng ating harvest or
enemies of the harvest. Pag physical crops po, ang ating pong kaaway yan, of course, yung mga bagyo, yung malalakas na unos, no? Tempestuous. Basta strong weather. Oo. Tempest nga ang tawag nila doon. No? Strong, yung mga diseases, yung mga Diseases of the plants. diseases of the plants, yung mga bugs, ano ba yan? Insects. Insects. And of course, for nutrition Hindi and drought. nalalagyan No? ng mabuting fertilizer. No, kaya tandaan po natin, ang mga magsasaka ay maraming kaaway, lalo na sa pagtatanim. No. The plan of God provides, of course, for His children to bless with both spiritual and physical blessing na necessary para sa ating abundant life. No? Makapamuhay tayo ng masagana. God would not tell us that if we sow, we will reap and then withhold the blessing from us. Tandaan po natin, pag siya ay nagtanim tayo at nag-harvest, at patuloy tayong magtatanim, patuloy din siyang magbibigay ng kasaganahan para sa atin mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos ay katotohanan at hindi ito mapapagsinungalingan. Whatever God has promised to do, His Word has the ability and power to become a reality in the life of the one who believes, mga kapatid. Yung mga kanyang pinag-aaral natin, tandaan po natin, yan ay binigay sa atin ng Diyos upang ating pagkatiwalaan at ating paniwalaan. Kaya expect to see the full manifestation of God's Word sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay alam mo, batid mo na it is sure na ito'y may pangako, sabihin mo kagad, yes, amen, amen. No? Kaya nga, kailangan natin na huwag tayong magpepel sa pagtatanim. Sapagkat sinabi nga dito sa binasa natin, anuman ang panahon, may pagpapalang darating pa sa bawat tao. Why are God's people living beneath their privileges? Why are the promises of God not manifested in the lives of believers? May mga reasons po ang Panginoon. At yan ay tatalakayan natin. May Now, mga, there are several reasons, mga kapatid, why God's people do not walk in the blessings as promised in the Word of God. Meron naman talaga po. May mga nagsishare sa amin na malaki ang kakulangan. Nagtataka sila bakit malaki pa ang kakulangan ngayong nandirito na sila sa gawain at pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, there are several reasons, mga hindrances, na kung minsan hindi natin alam. Kaya nga, mahalaga yung kaalaman eh. Kaya nga sa iba, my people perish because of lack of knowledge. Kaya mahalaga po. Kaya iniimbitahan namin ng lahat, palagi, mag-aaral salita ng Diyos, huwag absent whenever the Word of God is declared. Mahalaga po talaga yung mga kapatid. Kasi kung minsan tayo, yung ating kaalaman, yung ating kaisipan, nabablind tayo ng mga nagaganap sa kapaligiran natin. Ano ba ito nagaganap na ito? Bakit nagkakaganito? Diba? Yung mga traditions at yung mga iba't ibang pamamaraan ng mga tao na kung minsan di natin namamalayan, tricks ng devil yun para po tayo ay huwag tumanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. So unang-una, sabi nga natin, sinasabi sa atin sa salita Diyos, lack of knowledge and understanding, yan ang isa sa major hindrance kung bakit hindi po tayo nakaka-harvest. Isipin mo na lang, kung ikaw magtatanim, isa kang farmer, hindi mo alam paano ang pamamaraan ng pagtatanim, hindi mo alam ang pamamaraan ng farming, will you harvest? Diba? May pamamaraan kasi ang pagtatanim. Hindi ka lang basta naglalagay ng buto dun sa lupa. You have to prepare the soil. It has to be a good soil. So, ganun din po. Alamin natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya yan ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Lagi kayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, kapag nalaman mo na yung pamamaraan, may kaalaman ka na, ikaw yung farmer, alam mo na yung proseso, papaano ikaw ay magtanim at para ikaw ay umani. Pangalawa, gawin mo. Obedience to God's Word. Kapagkat yung disobedience is another major hindrance para tumanggap tayo ng pagpapala sa Diyos. Kasi kung alam mo ngayon yung proseso, gawin mo.
'Di ba? Yun ngayon ang makatutulong para ikaw ay makaani. Pero kung hindi mo naman susundin, isa din yan sa major hindrance. Kasi kung hindi naman tayo magiging matapat sa mga biyaya ng ating Panginoon, ang sabi, 'di ba, when much is given, much is required. Kung hindi mo naman aalagaan, at tulad ng ating mga pag-aaral, we have to be good stewards, how will the Lord entrust us with His blessings? Kaya, ang nangyayari, ang iyong idea, ang iyong personality, meron kang negative spirit. At kung meron kang negative spirit, ayaw kang sumunod sa pamamaraan ng Diyos, wala ka ngayong anihin. At naririto rin yung kaugalian na rebellion. You are against authority, whether spiritual or secular. Diba? Marami kang negative na sinasabi. Palagi na lang nandoon yung criticism sa kahit kaninong tao, sa gobyerno, sa mga kapaligiran mo. Marami tayong negative na sinasabi. Marami talagang negative na nangyayari sa kapaligiran, mga kapatid. But we have to believe in God. We have to exercise our faith in God. At meron pang ikatlong dahilan. Dito, makita natin. Yung tinatawag nating tradition, mga kapatid, no? The Bible says tradition will nullify the Word of God. Kaya yung ways of thinking and acting passed down from one generation to another, can be a deterrent to believer, mga kapatid. May mga anak na we could have heard our parents speaking negativity, no? Mga about the process of sowing and reaping. Children emulated parents, kaya sa resulta ng tradisyon na to, many families and them find themselves na bound to go down several sa kanilang pamilya. Kasi may mga pamilya na wala ka na nga, magbibigay ka pa. Paano na lang tayo kakain? Attend ka ng attend. Pupunta ka dyan. Ano ba nakukuha mo dyan? Nakukuha mo dyan? Magbibigay ka pa. Wala ka na nga tayo makain. Mamamasahe ka pa, magbibigay ka pa. May mga bagay na nakaririnig tayo ng ganitong pananalita. Subalit tandaan po natin na hindi galing sa Diyos yan. Tayo ay karinihitan Diyos upang pagpalain. Amen. Ang kanyang ibinibigay ay kakaunti man, palalaguin niya yan sa tamang panahon, sa tamang paghawak, at sa tamang pagbibigay sa kapwa, sa paggamit. Paggamit, no? Kaya na kailangan na ang ating tradisyon na yan ay maputol na. Kung ano yung ang ganyang kaugalian. Ganong kaugalian. Tayo pa kaya yung mga bata nga, may mga children ministry tayo, no? Nabubuo na sa kanilang kaisipan. Uy, mapagbigay na yung mga bata. Mga bata, no? Humihingi sa nanay. Oo, para magbigay. Naibigyan mo ako, panlagay ko sa envelope. No, so kung ganyan ang mga naipamulat sa mga batang yan, paglaki nila hanggang sila yung kung makita nyo ako paano mag-harvest yung mga yan. And of course, lalago ang kanilang paniniwala, patitiwala sa salita ng Diyos. Kapag yan ay nag-asawa na, ay may papasa rin. Pagdating ng panahon, alam nyo, lalago din ang kanilang kabuhayan. Yes, of course. Hindi naman laging ganun na lang lagi. Mapagpala ang Diyos, mga kapatid. Oo. Grabe, ika-4. And of course, fear will keep from receiving your harvest. Ang takot, mga kapatid, is described as false evidence appearing real. When it is acted upon, it will bring consistent failure in the life of the individual. Kung lagi ka na lang takot, kukunti na lang nga, bakit ba ako magbibigay? Kukunti na lang nga, bakit ko pa ibibigay? Laging ganun ang ating nababanggit. Tandaan po natin, fear will paralyze you and hinder you from obeying God. I remember si Elijah at saka yung byuda. Diba sabi niya, iluto mo nga ako ng tinapay. Sabi niya, eto na nga lang yung aking meron sa akin . Ginawa pa rin niya, sinunod pa rin niya si Elijah. At ang nangyari, inunan niya, pananampalataya, sinunod niya si Elijah. At ang nangyari, walang katapusan dumaloy ang oil doon sa kanyang banga. At kung harinan niya, nagkameron siya. Yung konti, kapag ginamit mo yung pananampalataya mo at ito ay itinaas mo sa ating Panginoon, ito po ay nagmumultiply talaga, mga kapatid. Tunay na dakila ang Diyos kapag tayo ay sumunod. Nandiyan po ang kanyang masaganang pagpapala sa ating lahat. At habang tayo po ay
tumatanggap ng masaganang pagpapala, alam nyo ba, nakangiti ang puso ng Diyos. Kasi nakikita niya masaya tayong lahat. At lalo mas masaya yung kanyang puso. Nakikita niya ang kanyang mga anak masaya. Kaya ang Diyos may provision po para sa lahat ng kanyang mga anak to live an abundance in every area of our life. See, God is our supplier of all our needs. Kaya lang para manganap ito, kailangan po natin sundin the principle of seed time and harvest or sowing and reaping. Kaya yung ating Panginoon nga is the perfect example para sundan natin ang kanyang mga pamamaraan. Ang Diyos nga, ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Tayo pa kaya, mga kapatid. Alam niyo, yung ikalimang reason, laziness. Ay, naku, katamaran. Proverbs 20 verse 4. Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. No, ang mga If you tamad, don't start sowing, then we cannot expect a harvest. You see? Kaya lang, kung minsan nagtanim ka naman, pinabayaan mo. Hindi mo naman inalagaan. Tatayo na lang ba mag-isa yan? Mamumunga na lang ba? Kadalasan, di ba? Namamatay yung ating itinanim. You see? That's why we have to be diligent in preparing for our harvest. And how do we do it? By obeying the Word of God and by the leading of the Holy Spirit. Magpasalamat tayo sa ating Diyos amang mapagmahal in advance sa Kanyang mga provisions at blessing. Pagtanim natin, salamat na sa Diyos. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa ating Diyos sa matatanggap nating mga harvest. Next would be discouragement. Ito yung ika-anim. Alam mo, kung minsan, naiinip tayo, nadi-discourage tayo Ang tagal naman ng harvest. Talaga namang may waiting time, mga kapatid. Well, there are times na kapag binigay mo, nagtanim ka, ay darating agad ang pagpapala. Ngunit there are times when we have to wait. Kaya Parang rin nag-aaral ka dyan, di ba? Bago ka makagraduate, limisan 5 taon. Ay lalo na, pag nag-doktor ka, 10 taon daw. At marami pang gastos, right? Di ba? Kaya yung paghahasik, mahalaga po yung maunawaan natin kung paano po ang prinsipyo nito. At saka yung discouragement, nakaka-distract po yan sa ating mga pamamaraan sa ating buhay. Kapag tayo nga negative, sabi ko nga sa inyo, wala po tayong maha-harvest sa buhay natin. Hindi ba? Marami kasi tayong mga situations na nararanasan araw-araw. At kapag talagang itinuon natin na ating kaisipan, ay naku po, paano tayo makabupon sa buhay natin? Hindi ba? Kaya discouragement is something na wag po nating i-allow sa buhay natin. Bagkos, gamitin natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi tayo ay magtanim at tayo ay may aanihin. At ay, kasunod pa, sin and lack of holiness. Ayan pa, kasalanan. Ang kasalanan ay lumilikha ng isang hadlang sa pagitan ng mga individual at ng Diyos, of course, ng mga kapatid. Okay, lack of sowing din, mga kapatid. Lack of sowing. Kung wala kang itanim, of course. Hindi, Kung tsaka wala kang minsan, itanim, tinanim mo nga, kakaunti, tapos pinabayaan mo pa. So, mangyari, hindi na sila lumago. Di lalo na nga, wala na nga talaga tayong anihin. Ito pa, di ba? Social and family pressures. Ayan, yung mga nagpe-pressure sa atin. Nandiyan ka, ano bang ginagawa mo dyan? Yung mga paghayo-hayo mo, punta ka ng punta kung saan pa, Talagang meron po talaga mga hindi nakakaunawa ng ating mga ginagawa, mga kapatid. At huwag natin i-allow yung mga ganyang klase ng mga naririnig natin. Bagkos, gamitin natin yung ating pananampalataya. Yung isa pa, ambition and worldly desires. Bakit ako magtatanim diyan sa pamamaraan ng Panginoon? Kung ako nga ito, kailangan to pa rin ko ang aking ambisyon sa buhay. Ito ang gusto kong maganap. So ito muna ang uunahin ko sa buhay ko. Merong mga ganon. You see? Pero lahat po yan, mga success natin, galing pa rin sa ating Panginoon yan Biyaya pa rin ng Diyos yan, kaya wag nating i-allow yung mga social distractions na yan, na who prioritize worldly pursuits. So wag po natin i-allow yan, mga kapatid, ha? And then another reason would be persecution. Tayo mga mananampalataya, naku, marami kang maririnig from your family,
from your friends, from people around you. Meron at meron kang maririnig. Anong gagawin natin? Hindi tayo makakaani kapag binigyan natin pansin ng mga yan. Kundi ituon lang natin ang ating pananaw, ating pananampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang mga banal na salita. No, Then, may another isa pa, reason. yung pagiging maligamgam. Oh, ano lukewarm. ba yung maligamgam? Lukewarm. At Hindi saka yung mainit o malamig, no? complacency is another reason. Yung may mga tao kasing kontento na okay na ako dito ngayon, I do not want to do more. Okay na ako. Ay kapatid, wag po. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, di ba? Pag maligamgam ka, hindi mainit o malamig sa pananampalataya. The Bible says, Oo. I will spit you out. So, hindi ka rin bibigyang pansin sa ating spiritual life. Okay, and then another thing would be a poor fellowship with God. Hindi mo dinidibdib ang iyong fellowship sa ating Panginoon. Oo. See, kaya mahalaga po yung pag-attend natin palagi, bigyang pansin natin, bigyan nating halaga yung ating mga pagtitipon, yung ating gawain sa ating ministry, yung ating pananampalataya, how do we exercise our faith, yung ating buhay spiritual araw-araw. Oh yes. Andito tayo sa mundong ito, mga kapatid. But we have to be very discerning. Gamitin natin yung ating mga pag-aaral na tinatalakay natin palagi ang mga ganitong klase ng mga talakayin, mga kapatid. Kaya kapag naunawaan natin yung mga iba't ibang mga pamamaraan na yan at mga enemies ng ating harvest, kailangan po i-endure natin ang mga negative situations at alisin natin. Magsumikap tayo na manalangin tayo sa Diyos, tulungan tayo na ma-overcome natin ang mga bagay na ito upang makapanatili tayo doon sa principle ng Diyos ng seed time and harvest. Importante ho kasi ito, mga kapatid. This is a universal principle ng ating Panginoon. Intindihin lang natin, sumunod tayo sa leading ng banal na Espiritu, magtiwala tayo sa salita ng ating Panginoon, magpatuloy lang tayo to do good, continue to do good. Sabi sa atin ng salita ng ating Panginoon, we are created to do good. See, we are created to sow good seeds and we will reap a bountiful harvest. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Salamat sa Diyos sa binigay niyang topic para sa ating lahat ngayong umaga, mga kapatid, at bigyan naman natin ng pansin itong mga may birthday na to at batiin natin silang lahat sa kanilang birthday, July 25, 2025. Happy birthday! Brother Tomas Belmonte. Brother Dave Balanggit. Sister Ana de las Alas. Sister Remy Andres. O si Doktora, birthday. Oo. Sister Chambi Chambi Auchi. Auchi. Sister Alora de Ocampo. Brother Dennis Meres. Brother Radolf Fulgencio. And happy anniversary, Brother Ramil and at saka si Sister Marilyn Isabela. Sa inyong lahat, happy birthday at happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, meron tayong announcement. Nako, napakaganda nito. Asahan natin ha. Let's look forward to this. Our October Family Affair will be held in Baguio. October 25 to 26. That's gonna be Saturday and Sunday. Kaya mga kapatid,
Mark nyo na to sa inyong mga calendar, yung mga may office. Mag-leave na po kayo. Details to follow, mga kapatid. Yan po yung announcement natin. Holiday Mag-prepare. naman yan, Saturday and Sunday. Saturday, Sunday. Pero Siyempre, pupunta ka Friday o Webes pa lang, no? Oo, yun na nga purihin ang ating Panginoon. Tsaka isa pa, we have a repeat new song of the week, Jesus, Ikaw ang Diyos, composed by Brother Minister Ariel Borja. At another announcement po natin, inaanyahan po namin kayong lahat sa Cainta East, 29th anniversary. Gaganapin po natin yan sa auditorium, 1 Cainta Auditorium in Cainta. Malapit lang ho yan doon sa ating St. Joseph Worship Center. Gaganapin natin yan August 16. That is on Saturday, 9 o'clock to 12 o'clock. Naanyahan po namin kayong lahat doon sa ating Cainta is 29th Fellowship. Magkita-kita po tayo, mga kapatid. And then just let us know how many are coming for our meal preparation. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat. Purihin ang banal na salita ng ating Panginoon. Para sa ating closing prayer. Yes, mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.
God.